Isang ordinaryong tao lamang si Berto. Ang buhay nila sa probinsya ay mahirap lamang, kaya nakipagsapalaran ito sa Maynila. Sa mataong lungsod ng Maynila, sa gitna ng matataas na gusali, at mataong lansangan, nakatira ang mga construction worker. Ang isa ay nagngangalang Berto. Walang paagod na nagpapakahirap si Berto sa ilalim ng nakakapasong araw, naglalagay ng mga laryo, at nagbubuhos ng semento para mabuhay ang kanyang pamilya. Isang araw, habang nagtatrabaho sa isang bagong matataas na itinatayong gusali, may nakita si Berto, isang kakaibang itsura, isang maliit at kulot na figura, na nagtatago sa lilim ng lugar. Napukaw ang pagkamausisa niya at maingat na lumapit. Nakita ni Berto at natuklasan, na ang figura ay isang maliit na tao, kaya naisip niya na ito ay duwende. Nakasuot ito ng kunit-kunit na damit, at may hawak na maliit na supot. Hindi siya natatakot, at kinausap niya ito. Nagpakilala ang duwende, bilang Lito. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito mula sa bibig, pero sa isip niya ay nauunawaan niya ang mga sinasabi nito. Ipinapaliwanag na siya, ay isang tagapag-alaga ng mga nakatagang kayamanan, na nakabaon sa ilalim. Naiintriga siya at nakinig, habang isinisiwalat ni Lito ang lokasyon, kung saan nakatago ang ginto, at mga alahas na nasa kalaliman ng construction site. Sa patnubay ng duwende, nahukay ni Berto ang nakatagong kayamanan. Kumikinang na mga barya, at mahahalagang hiyas na nakabaon sa ilalim ng mga dumi, at mga durog na bato. Sa sobrang saya niya nang matagpuan ito, nagpasalamat siya at nangako. Ibabahagi ang kanyang bagong yaman na ipinagkaloob ng duwende, na tumulong sa kanya na matuklasan ang kayamanan. Sa pagkalat ng balita tungkol sa mahimalang pagtuklas ni Berto, siya ay naging isang usapan ng lahat. At tinaguri ang Construction King, na naging mayaman sa isang magdamag. Sa kanyang bagong tuklas na kayamanan, ginastos ni Berto sa kanyang pamilya. Nakapagtayo ng komportableng tahanan, at nakasuporta sa mga lokal na kawang-gawa. Ngunit sa gitna ng kinang at kaakit-akit ng kanyang bagong yaman, ay hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako sa duwende. Nagpatuloy siya sa pagbisita sa construction site, at nag-iiwan ng mga alay na pagkain at inumin, para sa duwende, na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kaya naman, nagpapasalamat si Berto, na kahit siya ay isang hamak na construction worker, ay tinulungan siya ng isang misteryosong duwende. Ang buhay ni Berto ay nabago mula sa pakikibaka at kahirapan patungo sa kasaganahan. Naisip niya na ang kayamanan, ay hindi lang matatagpuan sa pagtatrabaho. Ang tunay na kayamanan ay hindi nagmumula sa materyal na pag-aari, kundi sa kabaitan, pagkabukas palad, at mga bigkis ng pagkakaibigan.